Hindi na lang po ang lalawigan ng Cavite kundi pati ang lokal na pamahalaan ng Bataan, pinag-aaralan ang mga legal na hakbang na pwedeng gawin kasunod ng oil spill mula sa mga nadisgrasyang barko. 5 barangay sa Mariveles ang nakaranas na ng oil spill at ang isdang hango sa ilang lugar, hindi na raw makain ng mga residente dahil amoy langis. Saksi, si June Veneracion. Sa mapang ito, kita kung gaano kalapit sa dalampasigan ng Mariveles, Bataan ang pinaglubugan ng MTKR Jason Bradley. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumubog ang Jason Bradley 600 yarda lang ang layo mula sa dalampasigan sa lalim na 9 na metro. 5 barangay sa Mariveles ang nakaranas na ng oil spill. Sa barangay Mount View, hindi lang amoy ng langis ang problema ng mga residente, kundi pati ang anilay lasa ng langis na nanuot sa kanilang pagkaing isda. Sabi ko sa asawa ko, tigilan natin kumain kasi talagang naano na sa bunganga talaga. Malalangis talaga siya. Ang mga mangisdang ito, nakaapat na latag na nalambat ng aming abutan. Pero wala ni isang isdang nalambat. Kasi marami kami nahuli. Ito nangyari ito, nalubog dito yung ano. Kaya isa wala kami nahuli. Sa Mariveles, Bataan, di nakasadsad ang MV Merola 1 na minomonitor dahil baka may makitang bakas ng langis sa tubig. Sa bayan naman ng Limay, kung saan binabantayan ng MTKR Terra Nova. Nagbudol fight ang mga nagtitinda ng isda sa palengke. Kailangan daw nila itong gawin dahil bagsak ang kanilang kita, dala ng takot na baka kontaminado ng langis ang kanilang paninda. Huwag po kayong matakot kumain ng isda, ligtas po ang isda sa Limay. 2 linggo pa bago masimulan ang paghigop ng langis mula sa Terra Nova dahil kailangang palitan ng metal capping ang canvas na ipinantapal sa mga valve ng barko. Yun po yung iniintay namin ngayon, yung update po ng Salvor. If they are done with the sealing and capping po nitong mga valves natin, they will be submitting their reports. We will base po dun sa report na yon if we will going to proceed on the siphoning process. Nakikipag-usap na raw sa Kapitolyo ang third-party insurer ng MTKR Terra Nova para sa posibleng compensation sa mga apektadong residente. Pero hindi rin isinasantabi ng provincial government ang posibilidad ng pagsasampa ng kaso laban sa mga may-ari ng 3 barko. Yung aming provincial legal office, kasulukuyan nilang pinag-aaralan kung ano yung mga basehan para po mag-file pa ng legal case. Nauna lang sinabi ng Cavite LGU, pinag-aaralan din nila ang class action lawsuit matapos ang perwisyong dulot ng oil spill. Ito na raw ang pinag-aaralang hakbang ng DOJ. We're looking into the angle of a class suit already, filed by the fishermen against the owners and others, who may be responsible for this. Kailangan kasuhan talaga. This is a great, not only a health hazard for everyone. Nagdeklara na ang Cavite ng no-catch zone para sa lahat ng klase ng shellfish sa mga apektadong lugar. Pero umaapila rito ang ilang tahong vendor sa Kawit na iniluto at kinain pang panindang tahong para patunayang ligtas itong kainin. Sa latest na text ng kumpanyang may-ari ng motor tanker Terra Nova, sinabi nitong hindi muna sila sasagot sa mga tanong. Ipapadala raw nila ang mga tanong sa kinuha nilang media relations company. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang mga may-ari ng 2 iba pang barko. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.